Si Chris Aquino na kasalukuyan nasa isang isolated area sa Cavite para sa kanyang pagpapagamot at malinis na kapaligiran ay humingi ng tulong sa administrasyon para sa kanyang patuloy na pagpapagamot na sa makatuwid ay financial na pangangailangan, sinabi ng isang source sa Malacanang. Ibinunyag ni Marcos ang pabor na inangad ni Aquino noong Merkules, October 27, matapos igiit ng mga media ang mga detalye tungkol sa konteksto ng pagkikita ng mga anak ng actress-host na sina Chris Aquino, Joshua Aquino at James Bimbi Aquino Yap at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang unang tagpo ay nagkaroon ng cordial meeting silang First Lady Lisa Araneta Marcos at dating presidential daughter na si Chris Aquino sa bahay ni designer Michael Leva sa Antipolo sa kanyang 36th birthday lunch. After mamit nito ang kanyang mga pamangkin na sina Bimbi at Jos. Ito ba ang unang face-to-face ng pagkikita ng First Lady at Chris na kilala bilang Queen of all Media ng Pilipinas? I think so, sabi ni Michael na minsang inilarawan si Chris bilang isang father figure sa kanyang mga anak na sina Jos at Bembi. Nang tanungin si Cinco kung sino ang gumawa naman ng kamamangang terno ng unang ginang sa kakatapos na Asian Summit sa Kuala Lumpur kung ang pagpupulong ay magiliw, sumagot siya sa isang tibok ng puso. Matatandaan na minsan ding nag-ayos si Michael ng pagpupulong sa pagitan ng Lam at ng mga anak ni Chris ilang sandali lamang dumating ang huli sa Pilipinas noong Hulyo ng nakaraang taon. Dinala nila sa kanya ang ilang pasalubong mula sa US. Tumulong umano ang First Lady sa pagpapagaan ng travel arrangement mula sa US papuntang Pilipinas para kay Chris na dumaranas ng ilang autoimmune disease. Ang mga larawan mula sa pagpupulang noong July 9 na ipinost ng unang ginang ay nagdulot pa ng kaguluhan sa social media. Pero ipinayag ni Pangulong Marcos noon sa mga miyembro ng media na the reason na pinuntahan nila sa First Lady ay simple lang. I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. It was just to help them for the travel arrangements. Tumulong sa First Lady at yun lang. Sabi lang magpapasalamat sila. I think it's a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it sort of brought a little more personal, a human interaction between our families. Si Chris ay nasa US ng ilang taon para sa medikal na pagpagamot at bumalik ng tuluyan noong Setyembre noong nakaraang taon sa tulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa paglilinaw nito na sa mismong personal na savings ng Pangulo nanggaling ang panggastos kay Chris sa lahat ng kanyang mga pangangailangan pauwi ng Pilipinas. Ang mga Marcos at mga Aquino ay matagal nang nasa matatag na posisyon sa magkabilang panig ng bakod sa politika. Ngunit minsang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang ambush na panayam na ang kanyang asawa ay tiyahin nila Jos at Bembi, si Sari Catcho Aquino na ikinasal sa pangalan ng kapatid ni Pangulong Cory Aquino na si Don Pedro Aquino. Si Sari Cancho Cuangco na ikinasal sa panganay na kapatid ni Pangulong Cory Aquino na si Don Pedro Cuangco ay kapatid ng ina ng unang ginang na si Milagros. Kaya sina Lisa at Chris ay may mga karaniwang unang pinsan. Naghanda si Chef J.C. Sinchoko para sa intimate na tanghalian. Ayon kay Michael, si Ate Chris ang personal na pumili ng menu. Siya ang naghanda para sa akin kasama na ang mga cake. Sa menu ay pinausokang salmon at salted mushroom salad, munggo sopas with malunggay, sea-bass fillet na may lingguane aglio e olio, beef tenderloin salpikaw, chocolate cake at cheesecake bukod sa iba pa. Tuwang-tuwa naman si Michael sa pinabutihang gana ni Chris Aquino. She gained weight, ang ganda niya. Sabi pa ni Michael na napansin din niya na hindi na kailangan ni Chris ng wheelchair. Maaari na siyang maglakad ng walang tulong o maalalay sa kanya. Sa huling State of the Nation address ng kanyang kapatid na si Pangulong Noynoy Aquino noong 2015, si Chris Aquino ay nagsuot ng Maria Clara ni Michael Leva. Noon ay medyo hindi kilalang 25 anyos na designer na nagdrawing ng mga rave at rave.